Good day everyone, a quick discussion and a little bit of explanation regarding dito sa mga expose ni Congressman Ungab pertaining the 2025 GAA and the anomalies na related sa ating PhilHealth program. Nakasaad sa ating konstitusyon na ang ating pamahalaan ay dapat magkaroon ng komprehensibong programa upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Pinirmahan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 787 noong Pebrero 10, 2004 at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act No. 11223 na naglalayong itaguyod ang mandato ng ating konstitusyon para sa isang National Health Insurance Program. Ayon sa Chapter 9, Section 37 ng Universal Health Act, ang pondo ng batas na ito ay manggagaling sa sin tax law, kita ng gobyerno sa PAGCOR, PCSO, contribution ng mga premium members at GAA. Upang maisakatuparan ang National Healthcare Program na ipasa noong 19 ng Disyembre taong 2012 ang sin tax law. Naglalayo ng batas na ito na mapondohan ng programa para sa National Health Insurance sa pamamagitan ng pagpataw ng karagdagang buwis sa mga produktong tabako at alak. Ayon sa sin tax law, 85% ay dapat ilaan sa programang pangkalusugan at 15% ay dapat ilaan sa mga programa sa ilalim ng Department of Agriculture para sa mga tobacco farmers. Ayon sa Section 288 subsection C ng sin tax law, 80% ay mapupunta sa mga programa at dagdag pondo para sa PhilHealth, ang 20% naman ay mapupunta sa Department of Health at mga programa nito. Ang pondong ito ay tinatawag na earmark funds. Ito ay mga pondo na gagamitin ayon sa itinakda ng batas. Ang earmark funds na ito ay naglalayong mabigyang atensyon at madagdagan ang pondo para sa mga indigent na Filipino. Ito ay ang mga indirect members ng PhilHealth na walang kakayahang pinansyal upang suportahan ang kanilang gastusing pangkalusugan. Itinalaga sa sin tax law na ang pondong malilikom sa ilalim ng batas na ito ay dapat gamitin sa mga programang pangkalusugan ayon sa gabay ng PhilHealth. Ang pondong ito ay earmark. Ang paggamit ng pondong ito ay dapat lamang nakalaan para sa mga programa ng PhilHealth at Department of Health. Isa sa mga posibleng anomalya sa 2025 national budget ay ang pagdirekta ng earmark revenue na galing sa sin tax papuntang unprogrammed funds upang pondohan ang mga proyektong hindi naayon sa sin tax law, kung saan nabanggit na ang pondong ito ay gagamitin lamang sa mga programang pangkalusugan sa ilalim ng PhilHealth. Sa isang batas na katulad ng sin tax law ng isang Republic Act, anumang pagbabago ay dapat daraan sa tamang proseso kung saan ito ay magbubunga ng panibagong batas o Republic Act. Dalawang paglabag ang posible ng ating BICAM committee ng Senate and Congress. Ito nga yung una, yung pag-redirect ng funds ng PhilHealth. Pangalawa, yung pag-modify ng mismong batas without any amendments. So, hintayin natin yung kaso na ngayon ay nasa Supreme Court. So, yun lang.